meron pong isang sister na, na aking pinilit na, na mag-share ngayon. Kasi hindi natin alam ang kanyang future. For a few Sundays, siguro 4 Sundays na straight na nakasama natin siya. Pero there's a possibility that she may go away for good. So hindi natin alam. Soon na ba? But anyway, she can share more about that later. And to share with us our Bible reading for the week. Okay? Ang ating kapatid, si Sister Maria. I-welcome natin si Sister Maria. Yun po, good morning po sa ating lahat. So, pasensya na po sa voice kasi, okay naman po ako. Huwag po kayo mag-alala, okay naman po ako. So, itong week po na ito is very, fruitful week para sa ating lahat. So, salamat din sa pagpilit sa akin ni Pastor Philip. Actually, parang matagal na po, no? Sinasabi niya po na bago ako umalis. So, makapag-share naman po ako dito. So, bago po ako mag-proceed, maraming salamat po for inviting me here and for accepting me here in HCC. Kasi nakita ko po na yung welcoming spirit and nakita ko yung love ng bawat isa. So, dito po sa Bible reading natin for this week, ang nag-speak na message po sa akin from the Lord is makikita po natin sa Mark 11:24 to 25. So, binabasa ko po siya in ESV version. So, sabi po dito, "Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also in heaven may forgive you your trespasses." So, dito po kasi sa story, sa passage po na to, kumbaga parang si Peter kasi, di ba, nakita niya yung withered fig tree. Kumbaga yung fig tree na to is, ito yung kinurse ni Jesus. Kumbaga parang na-amaze si Peter dun sa power na nagawa ni Jesus, na gusto din niya yung power, maklaim din niya, makuha din niya yan. So, dito po sa passage na to sa Mark 11:20 to 25, kumbaga tinuruan ni Jesus yung mga disciples niya on how they can experience the power of God. And that is true, having faith in Jesus. So, sabi po kasi, di ba dito, bago natin makuha, bago natin ma-receive yung power of God, we have to have faith in God. So, paano po ba natin makukuha yung faith na yon? First, it will start with believing, di ba po? Kasi kung hindi naman po tayo naniniwala na kayang gawin, di ba? That God can move mountains, di ba? Yung mga linya naririnig po natin. Definitely, God can do anything. Kasi una pa lang, hindi ka naman naniniwala sa Kanya. Kumbaga, God can turn the impossible into possible one. So, sa pagbibili po natin, di ba, kailangan matuto din tayong, kumbaga parang mag-forgive ng mga tao sa atin, di ba? And the only way that we can communicate with God is through our prayer. Kumbaga parang, habang ini-speak natin, habang nagbi-believe tayo, kailangan marunong din po tayo magpatawad. Diba? Kasi sabi yun sa verse 25 that we should know how to forgive the people na nakakasakit din sa atin. Kasi oftentimes, diba, sa mundong ito, kapag nasaktan po tayo, diba, kumbaga parang maganyan ka lang, diba, masaktan ka na, dahil parang didibdibin mo yung mga bagay na yan. Kung ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, kaya niya, diba, kaya niyang patawarin, kaya niyang, kumbaga, i-accept kahit na napakalaki ng mga ginawa natin. How much more for us na hindi natin kayang patawarin yung bawat isa. So, sa fellowship nga po na ginawa namin last night, sinabi, lagi ko naririnig yung naging takeaway ko doon, that everything happens for a reason, di ba? May purpose kaya nagkasama-sama kami doon, may purpose kaya dumating si Kuya Chester, tsaka si Kuya Ma, di ba? Parang lahat ng mga bagay na nangyayari po sa ating buhay, may mga purpose. Diba? Dinala tayo ng Panginoon dito sa Australia, may purpose din tayo dyan. Kumbaga parang, hindi lang niya gusto na dito lang tayo. Diba? We need to experience things into our lives in order for us to grow.
Ganun lang naman po yun eh. And out of our growing, ma-experience natin na lahat ng mga bagay, lahat ng mga pangakos na binibigay sa atin ng Panginoon, kumbaga parang makiklaim at makiklaim po natin yun. Tapos, isa ko pa pong sinulat dito, sabi ko po dito, let us not underestimate the power of God, the power that God can do into our lives 6 months from now, years from now, and 2 months from now. So, let us not underestimate it. We just need to always trust God, believe in God, and that He can do that He can do the possible things out of the impossible ones. So, yun lang po. Maraming salamat po. Thank you.